Magandang gabi sa inyong dalawa. Hi, kamusta ang ano? Mapapanood mo to mamaya sa Sky Cable. Nagkakaproblema to. Pati ba sa'yo ay sinanggunin na rin ni Oo. Berhel Okay yung na, problema okay mo? Okay na ba? Okay na ba? Okay. Dapat maglagay din tayo ng isumbong kay KC website para meron tayong maisumbong di. ng mga reklamo. Ako, basta pag si Berhel nagsusumbong sa akin, action agad ako. Action agad! Takot ko lang dyan. So, marami ka palang tinawagang Berhel. Dalawa lang, kayong dalawa lang. Oh, Nakita mo Kayong naman. dalawa. Sinong sumagot sa'yo una? Si Eh, Casey. sabay naman sumagot eh. Sabay. Akala ko si Casey Akala ko kasi nauna. mas naunang nagising si Casey. Anyway, so Berhel, kanina nagbigay ng briefing si Pangulong Marcos Jr. patungkol doon sa mga nakita nilang, sabihin na natin questionabling aspeto ng mga flood control projects sa Pilipinas. Doon lamang sa bandang sinabi niya na doon muna tayo magsimula na wala na daw bang investigative journalist dito sa bansa na titingin o sisilip sa mga anomalyang ito? At ang sabi pa niya, trabaho nyo yan. Sabi niya gano'n sa mga investigative journalist. So, Berhel, bilang ikaw ay mas matagal nang nasa planetang ito? Yes, sa larangan ng investigative journalism, kinulang pa ba ang mga investigative reports on, sabihin na nating mga questionable flood control projects? Alam mo, sanay naman ako sa mga antipatikong presidente. Pero itong isang ito, disagreeable. At saka medyo hindi yata, hindi inclined na maging transparent. No, Kasi kailangan pa, tayo pa ang mag-produce, turn out ng mga kailangan nila para malaan ng madla kung anong nangyayari. Parang wala ng DPWH, para wala ng DILG. Ang sa akin kailangan pa bang may magsabi sa kanila kung ano nangyayari dito sa bayan? Yung baha katakot-takot. Isang maglakad-lakad ka lang dyan, babahain ka At alam naman natin kung gaano katakal na yung problemang yan Ngayon ang may problema, media. Ang media, ang kailangang malaan lang sapat na informasyon para mag-report. Okay. Hindi kailangan alamin ang kung ano-ano dyan. Trabaho nila yun Ang kailangan is enough information to warrant a public warning. Yan lang ang kailangan natin. Ngayon sasabihin sa atin, kayo maghanap niyan. Kaya nga. Pwede naman sabihin na hindi pa namin alam Pero pag nalaan namin, ibabahagi namin sa mga media. Di ba? Ganun lang naman Pero wala namang problema kung di nila alam yun ang problema, hindi nila alam. Ang problema nga nito, nakakatakot dito tayo ang may problema. Ang problema pinasa sa atin. Correct. Iyan kasing mga media hindi nire-report ang problema ng bayan Kaya hindi natin masolusyonan. Ano bang hindi yata naiintindihan ng ating gobyerno na ang business nila gobyerno. Gusto nila isama tayo diyan. Gawing business na natin ng gobyerno at tayo ang unang-una, first instance, na magsasabi kung anong problema ng gobyerno. Bago yan Ito hindi ko maintindihan Berhel. Ito rin pinag-usapan namin kanina ni partner to Nasa kanila na yung buong gobyerno, hindi ba? Yung makinarya. Yung makinarya, hindi ba? Para malaman lahat. Oo. Di ba? Bakit biglang isumbong kay Bongbong? At saka sumbong sa Pangulo, hindi nga isumbong kay Bongbong, which is the preferred title. Hindi ba dapat sila na mismong nakakaalam niyan, tapos biglang idadamay pa tayo? Berhel, anong sabi mo doon? Yung Pangulo naman, dinipensa naman yung mga nag-report. Ito problema natin Kung halimbawa sinabi na sa Pangulo, i-action na lang. Kasi nakita ko doon sa Pangulo nung nakaraang SONA alam niya lahat ng problema Di ba? Sabi niya ang problema corruption. At saka yung mga dapat na gastusin para maayos itong ating mga problema
hindi ginagastos doon. At merong mga kontratista na mga iniisahan ng gobyerno. Siya mismo nagsabi niyan eh. Ano? No. Ibig sabihin, maliwanag na sa kanya kung anong problema. Ang inaantay lang natin ay magtrabaho ang gobyerno para magawa ng paraan itong mga problemang ito. Eh hindi yun eh. Bigla na lang isa ako sa may kasalanan. Wag naman. Biglang, ikaw pala, Virel, ang may kasalanan. Ako nga may kasalanan ikaw pa pala. Naiisip ko tuloy, Tony, Carmina naiisip ko tuloy, baka nagkulang ako nung panahon ng martial law. Hindi ko nakita kung gaano kalaki itong plunder na ginawa ng martial law government. Eh ako pa ngayon na may kasalanan, pinatay yung periodiko ko. Yeah. Paano naman yan? Huwag naman ganyan. Ito naman ang tanong ko, Virgel, no? Hindi naman siguro... Parang I don't believe na hindi, katulad nga sinabi mo, alam naman lahat yan ng presidente. Kahit nga dun sa SONA, binanggit. Oo nga. At dahil dito sa press conference, nagkaroon pa ng mga detalye pa. So kung alam naman niya, kung ano ang alam nating lahat, bakit pa ginawa itong press conference na ito? Ito ba'y para sa atin? Or meron siyang pinatatamaan na hinihintay niya yung karampatang aksyon or warning ba ito dito sa mga politikong ito? Alam mo, lumabo pa lahat eh. Tapos kung marinig yung SONA, akala ko malinaw na eh. Ito ang problema. So ang inaantay ko na lang ang solusyon. Hindi. Biglang may press conference. Ang problema tayo. Ba't tayo nasali dyan? sabi ni Pusikat, ha? Ay, gano'n, no, talaga. Nagtataka din kami. So ngayon... Hindi na solusyonan. Ba't hindi na lang solusyonan? Yeah. At nasa kanilang gobyerno eh. Anong silang dapat? Business nila yan eh. Yes. Ginagawa nitong presidente, ginagawang business natin. Kasi kayo no? Kulang kayo sa pag-iimbestiga eh. Kaya nga. Diba? Ang kanina, sinasabi ko, Virgel, katulad ko na rin sa US, obligado, no, ang mga ahensya ng pamahalaan na maglabas ng datos o ng mga dokumento kapag hiniling ito ng media dahil may Freedom of Information Act sila. Yun ba bagay na makakatulong sa atin, no, as investigative journalists kung meron tayo nun, or we shouldn't expect na mabigyan tayo nun to be able to do our job as investigative journalists? Alam mo, dito sa atin, Tony, ang kalakaran, bahala ka sa sarili mo kung media ka. Kanya-kanyang diskarte. Hala ka. Huwag kang pupunta sa gobyerno at maghihingi ka ng kung ano-ano. Kasi matitimbrehan pa sila eh. ang kalakaran dito, tayo naghahanap, ang gobyerno nagtatago. No? Yeah, tama. Crazy. Sabihin, tayo may kasalanan. Yun ang hindi ko maintindihan. Sabihin na lang nila na hindi pa namin pwedeng ilabas sa inyo. Kung meron man, wala man o meron. Pwede na sabihin yun eh. Hindi. Mali ka dyan, Virgel. Ang dapat na malinaw na sabihin nila. Ano yun? Hanapin nyo. Pero tatago namin. Parang Easter egg hunt. Parang Easter egg hunt, Virgel, ha? Ano problema rito eh. Alam mo, tatanang buhay ko, hindi pa ako naakusan yan. Ngayon lang. Ang haba na nito. Magaling. Yung mga gana. Totoo lang, kahit ako, nabigla ako eh. Hindi nyo kasi ginagawa yung trabaho ninyo. Kahit ako, nabigla ako. Sa totoo lang. Medyo... rason na ito, para dalhin ako sa korte. Yun ang nakakatakot. Hindi naman siguro hantong sa ganun. Kung sino-sino ngayon doon lang sa nangyari sa Supreme Court nag-criticize lang yung mga tao dinala ng contempt ano naman yun? Diba? Tagalabas naman na nag-file nun. Hindi naman. Taga-ano naman nila yun. Taga-kabilang. Iba na ngayon medyo ibang klase talaga Yeah. Ngayon, okay.
sabihin na natin, let's just give the benefit of the doubt na kapag nagbukas ng isumbong sa Pangulo, which should have been called isumbong kay Bongbong, na website, sa tingin mo ba, Verhel, will this be an effective tool para din malaman din or makita ng magbigay ang publiko ng sarili nilang sumbong about anomalies sa mga proyektong nakikita nila? Walang mangyayari dyan. Isumbong mo. Ang alam ko, alam mo, kaya nagkaroon ng mga periodista na sabi nila, periodista sila. Pero, nagtayo ng mga complaints desk. Okay. Natatanda ba yun? May mga periodista, ha? Okay. Pero sila, mga mamamahayag daw sila. Broadcasters daw sila. Nagtayo ng complaints desk. Pagkatapos sinabi, sa amin kayo dumulog. Kaya nga, At ilalabas namin lahat ito. Matatakot ang gobyerno sa atin. Totoo. Kasi sa banda nangyari yan, ha? Na-elect pa nga senador, eh. Kaya nga, tapos, so, effective. Ano na mangyari doon? May mga gawa ba ito? Wala ito. Wala. Kung talagang gusto mong gumawa, nahandyan ang DPWH, nahandyan DILG, nahandyan ang social services, nahandyan lahat, eh. So, ba meron tayo? So Verhel, what did we just see? Was it all for show? And who's the intended recipient? Hindi, nagalit ang tingin ko, eh. Nung itanong natin, sino ba yung mga gagong yan na iniisahan ng gobyerno? Di ba? Yun ang tanong, eh. No? Sino ba yung mga yan? Eh, hindi pa pala niya alam. Eh, nung huli siya magsalita, eh, akala ko alam na niya. Medyo napahiya siguro yung mama. Kaya naging antipatiko. Teka. Ano? Teka lang, Verhel. Merong isa sa mga pinakamayayamang mga negosyante dito sa Pilipinas ang nagmamalaki din na kayang-kaya daw niya solusyonan lahat ng problema natin sa baha. Basta bigyan lang daw siya. Ha? Nakita ko. Nakita niyo? Oo. Ano sabi nakita ko rin, eh. Dapat, alam mo, dapat yun. Dapat, bakit iyon ang nagsasabi na kaya niyang solusyonan ang problema sa baha? Ibig sabihin, isang korporasyon? Oo nga. Gobyerno? Tama. Nagulat ako dun, eh. Ang isang korporasyon, ano sabi ni Pusika? kaya nito, pero ang gobyerno hindi. Parang tinawag ng korporasyon na yon ng gobyerno inutil. Totoo ka. Ganun yun, eh. Ganyan diba? yung effect nun. May tawa pa yun. Oo. Diba? Pero tingin mo ba, sabihin na nating seryoso. Pagbigyan ba siya? Sabihin natin gagawin niya. Anong kapalit? Sabi niya, for free. Yan ang For free. Pagka sinabi mo na ang kontratista seryoso, mag-ingat ka. Talagang may kapalit yan. Pag sinabi sa iyo ng isang kontratista, ito magagawa ko. Ito, talo ko pa yung gobyerno, ikaw na presidente, umupo ka lang dyan, akong bahala. Tayo talo dyan. Ang tao talo dyan. So, basta ayaw mong tanggapin yung alok ni Mr. Ramon Ang, ha? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Marami ng problema yun si Ramon Ang nung araw pa. Pero sabi ng Pangulo kanina, na ewan ko kung narinig mo din, Verhel, sabi niya, yung alok ni Mr. Ramon Ang, I welcome that, sabi niya. Ano naman din kasi sabi sasabihin niya? Lumalabas ngayon, yung alok ni Mr. Ramon Ang, okay yan. Kasi kami walang magawa, eh. Ibig sabihin, para mo nating sinuko. Ang gobyerno. Si Ramon Ang na lang ang gobyerno natin. Kung yan lang ang gusto niyong mangyari. Hindi ganyan. Hindi po pwede paari bang kontratista ka, eh. Gagawin mo yan. Ang sabi, walang bayad sa gobyerno. Walang walang bayad. No cost to the government. No cost. Ba yun? Totoo, sabi niya. Sino naman nun? No cost to the government. Pagka sinabi sa'yo, no cost to the government, hindi mo dapat paniwalaan. Sige. Kontratista. Sige. Nakarinig ka na ba ng kontratista? At na sinabi sa'yo, wala kang babayaran? Kaya nga tayo nandito, di ba? Dahil sa mga kontratista, naging mambabatas pa.
Oh. Oo. Di ba? Kasama pa sa mambabatas sa mga kontratiste. Iyon pati. Ha? Oh. Sabi nga dun sa Yan ang problema. merong mga nag-research kagad dahil sinasabi sige, magsumbong kayo mga investigative journalist kung may mga nakikita kayo mga problema sa mga proyekto. Ang problema nakita kagad na mismong isa daw local official, no, dun sa may bandang norte, yun pala marami ng flood control project na naibigay sa kanya, no, na mismong yung kanyang pagkakapanalo parang may basbas nga nung nakaupo ngayon sa Malacanang. So paanong nangyari ngayon bakit hindi pa daw masilip-silip yun? Obviously, nasa baluarte niya yung mismo may problema.